Nakita ko ang isang bagay na hindi ko dapat nakita, isang simpleng pagkakamali na sumira sa mundo ko. Hello, pangalan ko ay Marikit. Ako ay 32 taong gulang. Ako'y isang housewife mula sa bayan ng Liliw, Laguna. Kasal ako kay Mang Delfin, 55 taong gulang, may-ari ng isang botika sa bayan namin. Tahimik ang buhay namin, parang nakaayos sa mga kahon na walang kalat, walang gulo. Akala ko ganito na lang kami hanggang sa isang araw dumating si Carlo, pamangkin ni Mang Delfin, na nagdala ng hindi inaasahang bagyo sa puso ko. Isang Huwebes ng hapon nang dumating si Carlo mula sa bayan ng Nagcarlan para ayusin ang ilang dokumento na hindi niya kayang tapusin doon. 24 na taong gulang siya, mahiyain, at may dalang maliit na backpack. Nang buksan ko ang pintuan, ngumiti siya ng bahagya at nagpaumanhin. Magandang hapon po, Tia Marikit, pasensya na po sa abala. Naaliw ako sa kanyang pagkamahiyain, kakaiba sa mga bisita na dating dumaan sa amin. Hindi ko inakala na ang simpleng pagbisitang iyon ay magpapaikot ng mundo ko. Sa unang sandali, tahimik siya. Umupo sa sofa na magkahawak ang mga kamay, nakatingin sa sahig. Hindi ito dahil sa kayabangan, kundi sa sobrang hiya. Kaya sinubukan kong kausapin siya. Tanungin ang tungkol sa biyahe, sa buhay niya sa probinsya, mga simpleng bagay na nagpapagaan ng loob. Unti-unting napawi ang kanyang kaba at sa isang iglap ang mga mata namin ay nagtagpo ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Mabilis lang iyon, ngunit ramdam ko ang kakaibang init sa loob ko. Agad kong nilihis ang tingin, hindi dahil may mali, kundi dahil may isang pakiramdam na ayokong harapin. Habang naglalaba ako sa kusina noong gabing iyon, napahinto ako saglit, tumitig sa tubig sa lababo, iniisip kung paano nagsisimula ang mga bagay sa pinakamaliit na paraan. Mga sandaling tahimik na hindi mo napapansin hanggang sa dumating ang oras na hindi mo na maibabalik pa. Noon, hindi ko pa batid na ang unang tingin na iyon ay simula pa lamang ng isang kwento na magbabago sa aking pananaw sa sarili at sa buhay namin ni Mang Delfin. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naghanda ng kape at narinig ang mga hakbang niya sa pasilyo. Nang lumingon ako, naroon si Carlo, nakatayo pa rin ng parang hindi sigurado kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Ngumiti siya ng mahina at bumulong ng, "Magandang umaga po." Para sa akin, iyon ang nagpainit ng buong bahay. Isang simpleng pagbati na may dalang kakaibang saya. Naupo kami sa hapagkainan at nagkwentuhan tungkol sa mga lugar sa bayan niya, mga kwento ng probinsya at mga bagay na kailangang ayusin niya dito. Napansin ko ang kanyang mapanuring tingin sa akin, tila sinusubaybayan ang bawat galaw ko. May isang sandali na halos magkadikit ang mga kamay namin nang abutin niya ang tasa ng kape. Isang maliit na kilos, ngunit punong-puno ng tensyon na mahirap ipaliwanag. Hindi ito alanganin o kakulangan sa ginhawa, kundi isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang taong nagsisimulang maramdaman ang di pangkaraniwang koneksyon. Sinubukan kong maging natural sa buong araw. Ipinakita ko sa kanya ang mga lugar kung saan niya maaayos ang mga papeles at kahit na madalas siyang mag-isip bago magsalita, ramdam ko ang unti-unting pagbukas niya sa akin. Ngunit sandali lang, bago ako magpatuloy sa kwento ng gabing iyon, kung mahilig kayo sa mga istoryang puno ng emosyon at misteryo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na Mga Tapat na Pagsisiwalat. Malaking tulong ito sa amin. Ngayon, balik tayo sa nangyari sa gabing iyon. Nang bumalik kami sa bahay, ibang-iba ang pakiramdam sa hangin. Walang sinabi o ginawa, ngunit ramdam ang tensyong dahan-dahang lumalago sa paligid. Habang inaayos ko ang sala, naramdaman ko muli ang titig niya. Tumingi ako at nakita ko si Carlo na nakatayo sa pasilyo, mabilis ang paglihis ng tingin, parang nahuli sa akto. Doon ko naisip, baka ang maliit na pagkakamaling iyon, ang simpleng tingin na nag-umpisa ng lahat, ay nagdadala sa amin sa isang landas na hindi namin inaasahan. At sa gabing iyon, may nangyari na tuluyang nagbago sa daloy ng 2 araw na iyon. Sa umagang iyon, nagising akong may kakaibang kaba sa dibdib. Parang may nakatagong lihim sa loob ng bahay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Si Carlo, na dati ay tila isang ordinaryong bisita lang, ngayon ay may dalang misteryo na nagpapabago ng hangin sa paligid namin. Habang naghahanda ako ng almusal, naramdaman kong may mga matang sumusubaybay sa akin. Isang tingin na puno ng kuryosidad at di maipaliwanag na emosyon.
Hindi ko na maitatanggi, unti-unti na akong nahuhulog sa kakaibang saya na dala niya kahit na alam kong mali ito. Habang kumakain kami sa simpleng kusina namin, napansin ko kung paano siya nagiging mas komportable. Ang maingat niyang mga galaw, ang banayad ng ngiti tuwing nagsasalita, at ang mga mata niya na naghahanap ng bawat detalye sa paligid. Naiisip ko kung paano siya lumaki sa isang munting bayan sa Laguna, kung paano niya nilalakbay ang mga daan upang marating ang lugar na ito, kung saan ang bawat sandali ay tila may bagong kahulugan. Habang nag-uusap kami, napansin kong unti-unting nagbabago ang dynamics ng aming relasyon. Hindi na lang kami basta mag-asawa at bisita, kundi dalawang tao na may lihim na koneksyon na unti-unting lumalalim. Pagkatapos ng almusal, pinasyalan ko siya sa paligid ng Liliw. Pinakita ko ang mga paborito kong kainan, mga pamilihan kung saan palagi akong namimili, at ang maliit na plaza kung saan madalas maglakad-lakad ang mga tao tuwing hapon. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang tensyon na unti-unting tumitindi sa pagitan namin. Hindi kami nagsasalita tungkol sa bagay na unti-unti nang bumabalot sa aming dalawa, ang kakaibang damdamin na hindi namin kayang ipaliwanag. Sa loob ng puso ko, may halong takot at excitement. Takot dahil alam kong mali ito, excitement dahil ang puso ko ay parang muling nabubuhay. Pagbalik namin sa bahay, nag-iba ang aura ng lugar. Ang tahimik na bahay na dati ay puno ng katahimikan, ngayon ay may kakaibang enerhiya, parang may mga lihim na hindi pa nais mabunyag. Habang inaayos ko ang mga gamit sa sala, muling naramdaman ko ang titig ni Carlo. Hindi niya ito inalis, bagkus ay pinatagal pa. Nagtagpo ang aming mga mata ng isang sandali at ramdam ko ang init na tila naglalagablab sa loob ng aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sandaling iyon, kung tatakbo o hahayaan itong mangyari. Gabi na nang matapos ang araw na iyon, umupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang malabong ilaw ng buwan na sumisiklab sa kalangitan ng Laguna. Sa katahimikan ng gabi, naalala ko ang mga salita ni Mang Delfin bago siya umalis sa isang business trip. Mag-ingat ka, Marikit, 2 araw lang yan. Ngunit ang 2 araw na iyon ay tila naging isang walang katapusang pagsubok sa aking katapatan at pagkatao. Hindi ko inakala na ang maikling paglagi ni Carlo sa bahay namin ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago. Habang nakaupo ako doon, iniisip ko ang mga nangyari. Ang mga tingin, ang mga sandaling nag-uumpisa sa walang mali hanggang sa maging isang lihim na bumabalot sa puso ko. Hindi ko pa rin mawari kung paano ako napunta sa ganitong kalagayan, ngunit alam kong hindi na ito basta-basta mawawala. Ang mga mata ni Carlo ay parang nag-iwan ng marka na hindi ko na kayang burahin. At sa gabing iyon, habang pinipilit kong kalimutan ang lahat, naramdaman ko na ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ito pa lamang ang simula ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko akalain na ang simpleng desisyon ni Mang Delfin na ipatuloy si Carlo sa bahay namin ay magiging simula ng isang malaking gulo sa puso ko. Tulad ng dati, tahimik at maayos ang buhay namin dito sa Liliw. Ang mga araw ay puno ng gawain sa botika ni Mang Delfin at mga simpleng usapan lang namin tuwing gabi. Ngunit sa araw na iyon, unti-unting ginulo ng presensya ni Carlo ang tahimik na mundo namin. Sa kabila ng kanyang kabataan at pagkahiya, may kakaibang aura siyang dala na hindi ko maintindihan. Habang lumilipas ang mga oras, napansin ko na mas lalo siyang nagiging komportable sa paligid namin. Sa simula, nag-aalangan siya na makipag-usap, ngunit habang tumatagal, mas naging bukas ang kanyang mga kwento tungkol sa buhay niya sa bayan ng Nagcarlan. Kwento ng mga simpleng tao, mga pangarap, at mga paghihirap na hindi ko naman dinadala sa isip noon. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman kong may itinatago siyang damdamin, isang bagay na hindi niya sinasabi pero ramdam ko sa mga mata niya. Isang hapon, habang nag-uusap kami sa sala, napansin ko ang kakaibang tingin niya sa akin. Hindi na ito ang dating mahiyain at malikot na mata, ngunit isang tingin na puno ng paghanga, pag-aalala, at tila may lihim na gustong sabihin. Sa isang iglap nagtagpo ang aming mga mata ng mas matagal kaysa dati. Para bang nagkaroon ng isang hindi sinasabi na pangako sa pagitan namin. Agad kong nilihis ang tingin at nagkunwaring walang nangyari, ngunit sa loob ko alam kong may nagbago. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong napansin ang mga maliliit na bagay na ginagawa ni Carlo, ang mga pag-aalalang tanong niya kung kumusta ako,
Ang mga ngiti niya kapag nagkukwento siya tungkol sa mga plano niya sa buhay at ang mga sandaling siya ay tila nagdadalawang isip bago magsalita. Kahit na sinisikap kong itago, unti-unti akong nahuhulog sa kanya, isang damdaming hindi ko inakala na mararamdaman ko muli. Nagkakaroon kami ng mga pagkakataon na magkasama sa kusina o sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang init ng kanyang mga kamay kapag nagdikit ang aming mga palad. Isang simpleng pagdampi na puno ng tensyon at pangakong hindi pa namin kayang ipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat, lagi kong iniisip si Mang Delfin, ang aking asawa, ang taong matagal na akong kasama, at ang pangakong binitiwan ko na mananatili akong tapat sa kanya. Ngunit paano kung ang puso ay may sariling daan na hindi natin kontrolado? Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti akong nahuhulog sa isang mundo na puno ng pagdududa, lihim, at isang lihim na pagnanasa na hindi ko inaasahan. At habang ako'y naglalakad sa pagitan ng dalawang mundo, hindi ko alam kung saan ako patutungo, sa tahimik na buhay na kilala ko o sa isang bagong landas na puno ng hindi inaasahang damdamin. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, isang gabing nagbago ang lahat ng hindi ko inaasahan. Pagkatapos naming magsalo ni Carlo sa hapagkainan, nag-ayos ako ng mga gamit sa sala habang siya naman ay tahimik na nakatayo sa pasilyo. Ang ilaw mula sa lamparang nagmumula sa kisame ay mahina, nagbigay ng isang malambing na liwanag sa mga anino ng bahay namin sa liliw. Bigla kong naramdaman ang kanyang tingin sa akin, matindi, mapanuri at may halong pag-aalinlangan. Nang tumingin ako sa kanya, nakita ko ang isang kakaibang tapang sa kanyang mga mata, isang tapang na dati ay hindi ko pa nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit, at habang papalapit siya, unti-unti ring tumindi ang tibok ng puso ko. Hindi namin kailangang magsalita. Parang nagkaintindihan kami sa isang tiyak na sandali, isang sandaling puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Nang magtagpo ang aming mga kamay, nag-alangan ako saglit, ngunit naramdaman ko ang init ng kanyang palad na tila nagpaalala sa akin na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Sa loob ng bahay na punong-puno ng katahimikan, unti-unti kaming naglakad patungo sa kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat sa dibdib ko, puno ng pag-aalinlangan at excitement. Nang pumasok kami, ang bintana ay nagbukas ng malamlam na ilaw mula sa buwan na nagbigay ng isang misteryosong liwanag sa paligid. Sa mga sandaling iyon, para bang huminto ang oras, ang mundo sa labas ng kwarto ay naglaho, iniwan kami sa isang lugar na puno lamang ng damdamin. Hindi ko inakala na si Carlo, ang batang mahiyain mula sa probinsya, ay magiging dahilan upang muling madama ang mga bagay na matagal ko nang pinigil. Ang mga paggalaw namin ay maingat, puno ng pagkatakot at kuryosidad, parang mga unang hakbang sa isang bagong landas na hindi namin alam kung saan hahantong. Ang bawat haplos, bawat tingin, ay may dalang pangakong hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kasimple. Ang 2 araw na pagbisita ni Carlo ay nagdala ng isang bagyong emosyon na hindi ko inasahan, isang lihim na mawawala lamang kapag kami na ang magbibigay ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na bumabalot sa isip ko. Ano ang magiging epekto nito sa buhay namin ni Mang Delfin? At sa aking puso, alam kong hindi na ako makakabalik sa dati. Pagkatapos ng gabing iyon, ramdam ko ang bigat ng bawat sandali na lumilipas. Ang bahay namin sa liliw, na dati ay tahimik at payapa, ngayon ay puno ng mga lihim at hindi masasagot na tanong. Maaga akong nagising kinabukasan, ngunit hindi tulad ng dati, parang may malalim na alon sa puso ko na hindi maipaliwanag. Si Carlo ay maagang umalis para tapusin ang mga kailangang asikasuhin sa bayan, ngunit ang kanyang presensya ay nanatiling malakas sa bawat sulok ng bahay. Habang hawak ko ang tasa ng kape na nagsisimulang lumamig, naisip ko ang mga pangyayari ng nakaraang gabi. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga sandaling nagtagpo kami. Ang mga haplos, ang mga titig, ang mga hindi nasambit na salita. Hindi ko alam kung anong klaseng sumpa o biyaya ito, ngunit alam ko na ito ay nagbago sa akin. Ang puso ko ay naglalaban sa pagitan ng takot at pagnanasa, ng katapatan at lihim. Sa mga oras na yon, naisip ko si Mang Delfin, ang aking asawa,
ang matatag at maaasahang tao sa buhay ko. Madalas siyang naglalakbay para sa kanyang negosyo sa botika, kaya madalas ako ang nag-aalaga ng bahay. Ngunit ngayon, ang mga gabi namin na puno ng katahimikan ay napalitan ng mga tanong na walang kasagutan. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko? O kung ano ang nangyari? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang sarili ko na may lihim na bumibigat sa dibdib? Habang naglalakad ako sa bakuran, pinagmamasdan ko ang mga bulaklak na unti-unting namumulaklak sa paligid. Parang sila ang mga saksi ng lahat ng nangyari, ang mga mata na nagtagpo, ang mga sandaling nagdulot ng alon sa puso ko. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, hindi na ako magiging pareho pagkatapos ng 2 araw na ito. Ang mga pangarap ko para sa isang tahimik at payapang buhay ay unti-unting nagiging malabo. Hindi ko pa rin alam kung saan ako patutungo, ngunit sa isang bagay ako sigurado, ang mga desisyon ko sa mga susunod na araw ay maghuhubog sa aking kinabukasan. At kahit na gusto kong bumalik sa dati, ang katotohanan ay ang buhay ay hindi na muling magiging ganoon. Ang 2 araw na pagbisita ni Carlo ay naging isang simula ng isang kwento na puno ng lihim, pagdududa, at isang damdaming hindi ko inaasahan na maramdaman muli. At sa puso ko, alam kong ang pinakamahirap na bahagi ay ang darating pa lamang. Hindi ko pa rin malimutan ang gabing iyon, isang gabing nagbukas ng pinto sa mga bagay na matagal ko nang itinago sa puso. Sa loob ng bahay namin sa Liliw, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Habang nakaupo ako sa sala, hinihintay na bumalik si Carlo mula sa kanyang lakad sa bayan. Ang mga alaala ng aming pagkikita, ang mga titig na nagtagpo, at ang mga haplos na tila nagpasiklab ng apoy sa loob ko ay patuloy na bumabalik sa isip ko. Alam kong mali ang lahat ng ito. Mali dahil may asawa ako. Mali dahil may mga pangakong binitiwan. Ngunit higit sa lahat, mali dahil alam ko na ang puso ko ay nahuhulog sa isang taong hindi ko dapat mahalin. Napaisip ako kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko ang mga naganap. Hindi ko maalis sa isip ko ang tanong, paano kung naligaw na ako? Paano kung ang mga maling desisyon ay nagdadala ng hindi inaasahang kapahamakan? Habang iniisip ko ito, naalala ko ang mga sandali bago dumating si Carlo, ang tahimik na buhay namin ni Mang Delfin, ang mga araw na puno ng rutina at katiwasayan. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay napalitan ng tensyon at pag-aalinlangan. Ang mga mata ni Carlo ay tila may dalang lihim na hindi niya kayang itago at ako naman ay may dalang damdaming hindi ko maintindihan. Napagtanto ko na ang 2 araw na ito ay hindi lamang basta pagbisita. Ito ay isang paglalakbay sa loob ng aking sarili, isang pagtuklas sa mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Ngunit sa kabila ng lahat, may takot akong bumabalot sa akin. Takot na baka ang mga pangyayaring ito ay magwasak sa buhay na matagal ko nang pinagsumikapan. Takot na baka mawala ang katahimikan at kapanatagan na dati kong tinatamasa. Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may mga bagay na hindi ko na mababago. Ang mga sandali na nagdaan ay bahagi na ng aking kwento. Isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa at pagdududa. At sa puso ko, alam kong ang susunod na mga araw ay magbibigay ng sagot sa mga tanong na bumabalot sa akin. Ngunit ang tanong ay, handa ba akong harapin ang mga sagot na yon? Hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari at kung iisipin mo, parang isang panaginip na nagising ako sa gitna ng bagyo. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, bigla akong nakarinig ng mga yabag sa hagdanan. Hindi ko inaasahan na si Mang Delfin ang babalik ng maaga mula sa kanyang biyahe. Ang puso ko ay parang tumalon sa dibdib ko, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot. Takot na makita ang katotohanang pilit kong itinago. Nang pumasok siya sa bahay, napansin ko agad ang kakaibang aura niya. Hindi tulad ng dati, may bigat sa kanyang mga mata at isang seryosong ekspresyon na hindi ko maintindihan. Hindi agad kami nag-usap, ngunit ramdam ko na may gustong sabihin si Mang Delfin. Lumapit siya sa akin, at sa kanyang mga salita naramdaman ko ang isang matinding bagyo na paparating. "Marikit," ang sabi niya ng dahan-dahan, "may mga bagay akong nalaman tungkol kay Carlo. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang mga salitang iyon. Ang puso ko ay bumilis ang tibok at ang utak ko ay naglalakad sa dilim ng hindi inaasahang mga pangyayari. Hindi ko alam kung anong klaseng lihim ang natuklasan niya, ngunit ramdam ko na ang mundo ko ay unti-unting naguguluhan.
Ang mga pangyayaring iniisip ko na matatapos sa 2 araw ay tila nagsisimula pa lamang sa isang masalimuot na kwento. Nagpatuloy siya. Hindi lang siya basta pamangkin, may mga bagay siyang itinatago, marikit, at kailangan nating pag-usapan ito. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng bawat sandali. Hindi ko inakala na ang kwento na akala ko ay lihim ay unti-unting mabubunyag sa harap namin. Ang mga tanong na matagal ko nang itinago ay nagsisimulang bumangon. Paano ko haharapin ang katotohanan? Ano ang magiging epekto nito sa aming pagsasama? Sa kabila ng takot at pangamba, may isang bagay na malinaw sa akin, hindi na ako makakabalik sa dating buhay. Ang mga pangyayari ay nagdala ng isang bagyong hindi ko inaasahan at ngayon ay nakatayo kami sa gitna ng unos na kailangang harapin. Ngunit ang tanong ay, handa ba kami? At higit sa lahat, sino ang tunay na si Carlo? Ang mga salita ni Mang Delfin ay pumalo sa akin ng parang kidlat sa kalangitan. Hindi ko inaasahan na may mga lihim si Carlo na higit pa sa aking nalalaman. Habang nakaupo kami sa maliit na sala namin, nagsimula siyang magkwento, mga bagay na matagal niyang tinatago, mga detalye tungkol sa buhay ni Carlo na hindi niya nais ipaalam sa akin. Napagtanto ko na ang batang akala ko'y inosente at mahiyain ay may madilim na bahagi ng kanyang buhay na unti-unting sumisilip sa liwanag. Ayon kay Mang Delfin, si Carlo ay hindi lamang basta pamangkin na nagpunta sa amin para mag-ayos ng mga papeles. May mga usap-usapan sa kanilang pamilya na may kinalaman siya sa mga problema sa negosyo at may mga taong hindi siya pinagkakatiwalaan. Ngunit higit sa lahat, may mga lihim na hindi ko pa naririnig, mga dahilan kung bakit siya talagang narito sa liliw. Habang ipinapaliwanag ni Mang Delfin, ramdam ko ang unti-unting pagbagsak ng mundo ko. Ang mga tanong na iniisip ko ay nagiging mas komplikado, at ang mga sagot ay tila naglalabas ng mas maraming lihim. Ngunit higit pa sa mga usaping pangnegosyo, naramdaman ko na may higit pang dahilan kung bakit si Carlo ay narito, isang dahilan na may kinalaman sa akin. Habang nagkukwento si Mang Delfin, naalala ko ang mga titig ni Carlo, ang mga sandaling kami ay magkasama, at ang mga damdaming unti-unting sumulpot sa puso ko. Napagtanto ko na ang kwento namin ni Carlo ay hindi lamang simpleng pagkakamali o lihim na pagnanasa. Ito ay bahagi ng isang mas malalim na kwento na naglalaman ng pagtataksil, lihim, at mga damdaming hindi ko kayang itago. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga bagay na ito, kung paano ko ipapaliwanag sa sarili ko at sa ibang tao ang nangyari. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay unti-unting nagbabago at ang mga lihim na ito ay hindi na maaaring itago pa. Sa kabila ng lahat may isang tanong na patuloy na bumabalik sa isip ko, ano ang tunay na hangarin ni Carlo at paano ko haharapin ang mga susunod na hakbang sa gitna ng gulo? Ang mga pangyayaring nangyari ay tila isang apoy na hindi na mapipigil. Habang nakaupo kami ni Mang Delfin sa aming maliit na sala, ang bawat salita niya ay parang isang palaso na tumatama sa puso ko. Hindi ko inakala na ang batang mahiyain na si Carlo ay may madilim na lihim na hindi lang basta usapin ng pamilya o negosyo. Ang mga balitang narinig ko ay nagdulot ng isang matinding bagyong emosyon sa loob ko, galit, takot, pangamba, at higit sa lahat, isang matinding kalituhan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting bumalot sa amin ang isang matinding tensyon. Ang mga tanong na dati ay nakatago sa dilim ay biglang sumulpot sa harap namin, at ang mga sagot ay hindi nagbigay ng linaw, kundi nagdulot pa ng mas malalalim na sugat. Napagtanto ko na ang 2 araw na pagbisita ni Carlo ay hindi lamang basta kwento ng pagkakamali o lihim sa puso, kundi isang komplikadong kwento ng pagtataksil, panlilinlang, at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon na halos pumipigil sa aking paghinga. Ang bahay namin sa Liliw ay naging isang entablado ng mga lihim na hindi ko inaasahan na maririnig. Ang mga mata ni Mang Delfin ay puno ng sakit at pagkabigo, at sa kabila ng lahat, alam ko na ang aking mundo ay unti-unting nagigiba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko maiwasang maramdaman. Isang kakaibang pagnanasa at pagkahumaling kay Carlo na hindi ko pa rin maintindihan. Ang tensyon ay umabot sa rurok. Ang kwento na dati ay simple ay naging isang komplikadong gulo na puno ng emosyon, lihim, at mga pangyayaring hindi ko inaasahan.
At habang nakaupo ako roon, ramdam ko na ang buhay ko ay hindi na magiging ganoon kasimple muli. Ang 2 araw na pagbisita ni Carlo ay naging isang simula ng isang kwento na puno ng pagdududa, pagtataksil at isang lihim na patuloy na bumabalot sa aming mga puso. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay nananatili, ano ang magiging kapalaran namin sa gitna ng unos na ito? Parang isang pelikula ang nangyari sa bahay namin sa Liliw, isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa at pagtataksil na hindi ko inakala na mararanasan ko. Sa gitna ng unos na bumalot sa aming pamilya, naramdaman ko ang bawat hibla ng aking pagkatao na unti-unting nagugulo. Ang 2 araw na pagbisita ni Carlo ay naging isang malalim na sugat na pilit kong tinatago sa likod ng mga ngiti at tahimik na araw. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga bituin sa kalangitan, iniisip ko ang lahat ng nangyari, ang mga titig na nagtagpo, ang mga lihim na nabunyag, at ang mga damdaming hindi ko maintindihan. Paano ba ako huharapin ang bukas? Paano ko ipapaliwanag ang mga nangyari sa mga taong mahal ko? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang sarili ko na ngayon ay may tinatagong lihim na maaaring sumira sa lahat? Sa isang banda, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad at pagsisisi. Sa kabilang banda, may bahagi sa puso ko na hindi pa handang bitawan si Carlo, ang batang nagdala ng apoy sa aking buhay. Ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay matindi at walang kasiguraduhan. Sino ba talaga si Carlo? Ano ang tunay niyang hangarin? At ano ang magiging epekto ng aming lihim sa buhay namin ni Mang Delfin? Habang unti-unting lumalalim ang gabi, alam kong may isang bagay na hindi ko pa nalalaman. Isang lihim na magpapabago sa lahat. Isang kwento na kailangang harapin sa mga susunod na araw. At sa kabila ng lahat, isang pangakong hindi ko kayang sirain ang buhay na matagal ko nang pinangarap, kahit na ang daan patungo rito ay puno ng mga pagsubok at dilim. At sa huling sandali, nakita ko si Carlo sa malayo. Nakatayo sa ilalim ng liwanag ng poste sa kalsada, tila may tinatago pang lihim na hindi basta-basta mabubunyag. Ang kwento namin ay hindi pa tapos. Ito pa lamang ang simula ng isang masalimuot na paglalakbay na puno ng pag-ibig, pagtataksil at mga sikreto. Ano kaya ang susunod na kabanata ng aming buhay? Sa puso ko alam kong kailangang ihanda ko ang aking sarili sa mga darating na unos na hindi ko pa lubos na nauunawaan.